Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. At muli po, ngayon po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat patuloy po ang kalakasan ibinigay sa atin. Ano po? Maaring iba-iba po tayo ng pinagdadaanan o sitwasyon. So, kumusta na po tayo mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal natin sa Panginoon, mga kapwa natin mananampalataya at kapwa natin na kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior po natin. Ano po? So alam po natin, medyo mahaba-haba na naman bakasyon ang atin pong kakaharapin sapagkat tayo po ay sasapit na po sa bakasyon po ng mga estudyante. At the same time po ay graduation, recognition, kabi-kabila po ang ating kaabalahan. At nawa po sa oras pong ito ay i-provide ng Lord ang lahat ng ating pangangailangan. May kinalaman po sa pinansyal na pag-aaral ng ating mga anak. Ano po? So ang ilan po sa atin siguro ay darako na sa sumunod na baitang o antas o grado kung sa kolehiyo po, at medyo ito po ay medyo po may kamahalan po subalit ang sabi nga po, ang edukasyon ang tanging paraan upang tayo po ay makaahon sa kahirapan. Ano po? So sikapin po natin na talagang mapag-aral natin ang ating mga anak sapagkat ito po ang pamana na may pagkakaloob po natin sa kanila na hindi po maaring manakaw ninuman. At sa gabi pong ito ay nais ko pong magbigay sa inyo ng talata, verse. At ang verse na aking babasahin po ay nasa unang Pedro 3:15. Sabi po dito, idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi magpaliwanag saan amang magtanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ano po? Napakaganda po ang sinulat ni ni Pedro sa mga talatang ito. Ito po ay mensahe ng pag-ibig natin sa Diyos. Dati po pinag-aralan natin kung paano po ba maisaayos natin yung relasyon natin sa Panginoon. At sa pamamagitan nga po ng pagsisisi. At ang ikalawa naman pong topic natin ay patungkol po sa pag-ibig sa Diyos. Katulad nga po ng ating binasa sa unang Pedro 3:15. Kailangan po natin na malaman po ang katotohanan, yung pong pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon and Lord and Savior natin. Alam niyo po, sa isang digmaan, sa isang labanan, anumang bansa na nakasakop sa isang bansa ay sila na po ang magiging masusunod. Dati po tayo nung hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo, tayo po ang nasusunod sa ating buhay. Wala pong direksyon ng ating buhay. Subalit, purihin po ang Panginoon, nagkaroon po ito ng direksyon matapos po nating makilala ang Panginoong Jesucristo. So sabi nga po yung pagpapasakop natin sa ating Panginoong Yesus. Paano po ba tayo magpasakop sa Panginoon? Half-hearted ba ito? Buong buhay ba? Or may mga desisyon ba tayo na hindi natin kayang ipasakop sa Panginoon? Alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoon ay ito po ay isang pagdidesisyon. Nangangailangan po ito ng talagang totoo po natin na pagpapasakop sa Panginoon. So ibig sabihin, nagkakaroon yung Lordship ni Jesus Christ sa ating buhay, ang dapat po nating masunod sa ating buhay. Alam niyo po yung pagpapasakop sa ating Panginoon, kasi ito po yung ating pinag-aaralan sa oras na ito, ay hindi po ito bahagi ng ating reliyon, bahagi ng anumang kinabibilangang reliyon. Ang ibig sabihin po ng pagpapasakop o yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, ito po is talagang desisyon. Nagmumula po ito sa ating puso. Hindi po dinidikta ito ng tao, ng leader ng relihiyon, ng pari, ng pastor o ng ministro, kundi po galing ito sa ating sarili. Alam niyo po, ang sinasabi dito ng talata ay buong pagpapasakop. Yung ating puso, yung ating lakas at yung ating isip ay pagpapasakop po. Yun pong hinihingi kasi ng Diyos sa atin.
Ibigin natin siya ng buong puso, lakas at buong pag-iisip. Ano po? Ng buong kaluluwa natin, ng buong pagkatao. Ibig sabihin, pag-surrender na po talaga ito sa Panginoon. Oras po na ating isinuko ang ating buhay sa Panginoon, siya na po magdidirekta nito ng ating buhay. Ano po? At hindi po tayo magsisisi. Kailanman wala pa pong taong nagtiwala sa Diyos, nagbigay ng kanilang buhay, ang nagsisi. Alam niyo po, maaring nakaranas po sila ng mga pag-uusig, nakaranas po sila ng kawalan, nagbuwis ang buhay ng marami sa mga ilagad ng Panginoon. Subalit, tapat po ang Diyos sa kanyang pangako. Sapagkat ang buhay po natin, kapatid, ay hindi lamang dito sa lupa. May buhay po tayo doon sa ikalawang buhay. Sabi nga ng Panginoon, wag na tayong mag-impok. Wag lamang nating ituon ang ating sarili, lakas, kayamanan dito sa lupa. Meron po tayong buhay, ikalawang buhay. Sabi nga po ng salita ng Diyos, anong pakinabang ng tao? Makamtan man niya ang yaman ng sanlibutan. Subalit kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, diba? Ano po ang mapapala natin? Totoo po ang salita ng Diyos sapagkat hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, hindi kumukupas, palagi itong sariwa sa bawat umaga, sa bawat araw. Ano po? Yung Lordship ng Panginoon ang hinihingi niya sa atin. At ito po ay sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos ng buong puso. Yung without reservation, yung wala pong reserbasyon sa ating puso. Yun po ang hinihingi ng Diyos sa atin. Kapatid, napakarami pong kaguluhan, laganap ang tagutom, ang kahirapan, at ang tao ngayon ay masyado ng abala sa kamunduhan kung magkaminsan hindi na po nakakalimutan na nila ang Panginoon. Marami na po ang nagugumon sa mga masamang bisyo. Ano po? Tandaan po natin, ang Panginoong Hesus kaya po tayong palayain. Ano man po ang ating kahinaan, ano man po ang ating mga pang-aalipin ng diablo sa ating mga kahinaan, ito man po ay kalikasan sa pamamagitan ng pagkakasalanan, kaya po tayong palayain ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, napakarami pong nangyayari sa bansa. At marami pa po ang mangyayari sapagkat nasa huling panahon na po tayo. Ito po ay hinula na talaga ito sa banal na kasulatan na tayo po ay nasa huling panahon na. Ano po? So, ito na yung time ng ligligan. Ang church ay nililiglig po, pinopurified po. At nais po ng Panginoon na patuloy po tayo magtiwala sa Kanya. No matter what happen, ang encouragement po sa atin ng salita ng Diyos ay magpatuloy po tayo. Muli po, maraming salamat po at sama-sama po tayong dumalangin at huwag bumitaw sa Panginoon. Magpanalanginan po tayo mga kapatid. Ano po? Maraming salamat po. Salamat po sa panonood at pakikinig ng Facebook na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Pagpatuloy po tayo sa pananalangin. God bless you all. Thanks for watching, guys.